Kumusta mga ka-DC? Sa mga active commenters po natin, taus-pusong pasasalamat din sa inyo dahil hindi kayo nagsasawang mag-comment. Sa mga silent listeners naman natin na aktibo na rin nagko-comment ngayon, salamat din po. At muli, sa mga silent listeners natin sa iba't ibang panig ng mundo, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Kamen Rider Fai sa katauhan ni Takumi Inoue ng Mask Rider ang binusesan ko. Sabi ko na marami sa inyo nakakilala sa kanya Ngayon, balik tayo sa isang classic anime. Dinub ko ang karakter na to sa redub version dahil sa totoo lang, napakaliit ko pa nung unang ipinalabas to sa TV. Sample 4 feet and legs! 4 arms and torso! O sigurado akong kilala nyo ang dambuhalang robot na layon na pinatatakbo ng karakter na to. 5 silang piloto at mandirigma noon. Abangan ko sa comment section ang sagot nyo bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ken, anak, nandito na si Papa. Pa, sa wakas, kanina pa ako nakasilip sa bintana Kala ko nga baka mag-overtime ka na naman. Buti na lang dumating ka na. Pasensya ka na dumaan pa kasi ako sa palengke. Alam kong ilang araw mo nang sinasabi na nagkikrave ka sa paborito mong lechon manok. O ito, sabi ko sa sarili ko kahit mapagod ako sa trabaho, hindi ako uuwi nang wala man lang pasalubong sa anak ko. Pa, di mo naman kailangan gumastos palagi Kahit umuwi ka lang ng ligtas, masaya na ako. Pero syempre, mas masaya ako kapag may dala kang pagkain. Loko ka talaga. Alam mo bang kapag nakikita kitang nakangiti, parang nawawala lahat ng pagod ko? Kahit maghapon ako nakatayo sa trabaho, sulit lahat yun. Basta makita kitang masaya. Lumabas si Ken at agad na niyakap ang ama. Halatang sabik na sabik ito. Samantala, tahimik lamang na nakatanaw si Sheila mula sa pintuan habang hawak ang kanyang cellphone. The best ka talaga, pa. Sa totoo lang, naiinggit nga sa akin ng mga kaklase ko Lagi nilang sinasabi na ang swerte ko raw sa tatay ko. Hindi ka dapat mainggit sa iba. At hindi rin sila dapat mainggit sa'yo. Ang mahalaga, marunong kang pahalagahan ng mga bagay na meron ka. At tandaan mo, anak, hindi kita binibigyan ng mga bagay na to para ipagyabang Binibigay ko to dahil mahal kita. Alam ko po, pa. Kaya nga gusto kong makapagtapos agad Balang araw, ako naman ang bibili ng mga gusto mo. Hindi ko na magtatrabaho. Ako na ang bahala sa inyo ni Mama. Huwag mo munang isipin yan. Ang trabaho mo ngayon, mag-aral ng mabuti at umiwas sa gulo. Yun pa lang, napakalaking regalo mo na sa akin. Promise po, pa. Hindi kita bibiguin. Ngumiti si Jovin at marahang ginulo ang buhok ng anak bago sila sabay na pumasok sa bahay. Sheila, halika na. Kumain na tayo habang mainit pa. Mauna na kayo. May kausap pa ako sa chat. Mamaya mo na lang siguro kausapin yan. Minsan lang tayo kumpletong sabay kumain Sabi ko nga mauna na kayo. Huwag niyo na akong hintayin. Ma, favorite ko po to Sayang naman kung lalamig. Tahimik lamang na ibinaba ni Sheila ang cellphone at naupo sa mesa. Ngunit halatang wala ang isip nito. Habang masayang nagkukwentuhan sina Jovin at Ken, paminsan-minsan, palihim siyang tumitingin sa screen ng kanyang cellphone. Pa, bukas na pala ang birthday ko. 15 na ako Parang ang bilis ng panahon. Oo nga parang kailan lang karga-karga pa kita. Kapag umiiyak ka, buong gabi kitang pinapaypayan. Kapag nilalagnat ka, ako pa ang unang nagpupuyat. Ngayon, halos kasing laki na kita. Pa, salamat sa lahat. Hindi ko man po laging nasasabi, pero sobrang thankful po ako sa'yo. Anak, hindi mo kailangan magpasalamat sa mga ginagawa ko. Iisa lang ang anak ko, kaya habang may lakas pa si Papa, lahat ng makakapagpasaya sa'yo, gagawin ko. Kaya nga po minsan naiisip ko,
Baka sobra na rin ang ginagawa mo para sa akin eh. Hindi kailanman mababawasan ang pagmamahal ng magulang sa anak. Natahimik si Ken at napangiti. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng ama sa bawat salitang binibitiwan nito. Lumipas ang gabi na puno ng kwentuhan ng mag-ama. Si Sheila naman, nanatiling tahimik at malamig ang pakikitungo. Hindi yun gaanong pinansin ni Jovin dahil ang nasa isip niya ang sorpresa para sa kaarawan ng anak. Kinabukasan, maaga pa lamang gising na si Jovin. Ken, gumising ka na, birthday boy! Pa, ang aga pa. Hindi pa nga sumisikat ang araw eh. Naipapakita ako sa'yo, bilisan mo na. Ano po ba yan? Mukhang excited ka talaga. Siyempre, hindi araw-araw nagbe-birthday ang uniko iho ko. Nagmadaling lumabas si Ken habang kinukusot pa ang kanyang mga mata. Pagdating niya sa harap ng bahay, napansin niyang may malaking telang nakatakip sa isang bagay. Pa, ano ba yan? Sorpresa ko yan para sa'yo. Ika, lumapit ka. Eka, sorpresa? Talaga po? Oo, tanggalin mo na ang takip. Dahan-dahang hinila ni Ken ang tela. Unti-unting lumitaw ang isang bagong motorsiklo na matagal niya nang pinapangarap. Natigilan siya at hindi agad makapagsalita. Napatingin siya kay Jovi na nakangiti lamang habang pinagmamasdan ang reaksyon ng anak. Nanginginig ang mga kamay ni Ken habang marahan niyang hinahaplos ang manibela ng motorsiklo. Ilang beses pa siyang napapailing na tila hindi pa rin makapaniwalang totoo ang nakikita niya. Pa, para sa akin ba talaga to? Baka naman inira mo lang muna para biruin ako ha. Mukha ba akong mahilig magbiro ng ganyan? Siyempre para sa iyo yan. Ilang buwan ko rin pinag-ipunan yan anak, para matupad ang pangarap mo. Pero ang mahal nito pa. Bakit hindi mo na lang ginamit ang pera para sa sarili mo? Halos araw-araw kang pagod sa trabaho eh. Anak, maraming taon pa akong pwede magtrabaho. Pero ang makita kitang masaya sa birthday mo, minsan lang mangyayari. Kaya, huwag mo nang isipin ang ginastos ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sobrang saya ko pa. Pangako, aalagaan ko po ito. At hindi ko sasayangin ang paghihirap mo. Maraming salamat po. Hindi na napigilan ni Ken ang sarili at muli niyang niyakap ng mahigpit ang ama. Napangiti si Jovin habang tinatapik ang likod ng anak. Para sa kanya, sapat na ang yakap na yon upang mapawi ang lahat ng pagod at puyat na tiniis niya sa trabaho. Pero, may kondisyon ako. Ano po yun? Hindi ito laruan. Gagamitin mo lang ito sa pagpasok sa school at sa mahalagang lakad. Bawal ang paharurot ha, bawal ang yabangan sa kalsada, at lalong bawal ang kung sino-sinong aangkas mo. Opo pa, di ko naman ugaling magpasikat eh. Isa pa, kahit marunong ka na magmaneho, hindi ibig sabihin nun pababayaan mong sarili mo. Lagi ka magsusuot ng helmet at susunod sa batas trapiko. Mas gusto kong mahuli ka ng pulis kaysa may mangyaring masama sa'yo. Pangako pa, magiging responsable ako. Ayokong dumating ang araw na pagsisihan mo ang pagbili nito. Tumango si Jovin at magaan na tinapik ang balikat ng anak. Ramdam niyang unti-unti nang nagiging binata si Ken. Ngunit sa kanyang puso, nananatili pa rin itong batang minsang inakay niyang matutong maglakad. Habang masayang pinag-uusapan ng mag-ama ang bagong motorsiklo, tahimik namang lumabas ng bahay si Sheila. Saglit niyang pinagmasdan ang dalawa bago marahang tumalikod. Nang marinig ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone, mabilis niya itong inilabas sa bulsa. Pagkakita sa pangalan ng tumatawag, bahagya siyang kinabahan. Tiningnan muna niya kung abala pa rin sina Jovin at Ken bago dahan-dahang lumayo sa bakuran upang walang makarinig sa kanilang pag-uusap. Hello? Sa wakas, sinagot mo rin. Kanina pa ako tumatawag ah. Nandito kasi sina Jovin at Ken. Ano bang kailangan mo? Mahalaga ba yan? Katatapos ko lang sa abogado. Kumpleto na ang mga dokumentong kailangan. Uuwi na ako sa Pilipinas sa susunod na linggo. Talaga bang itutuloy mo pa ito? Oo, 15 taon na ako naghihintay. Ayoko nang lumipas ang isa pang taon na hindi man lang ako kilala ng sarili kong anak.
Dexter, wala naman akong ibang ikinatatakot kundi baka masaktan ako ni Joven kapag nalaman niya. Nahihirapan ako. Alam kong mahirap, pero hindi ko naman kasalanan kung bakit nangyari ang lahat. Noon pa lang gusto ko nang akuin si Ken eh. Pero ikaw ang nagsabing pabayaan ko muna. Wala ka na noon. Paalis ka na papuntang abroad. Natakot ako kasi hindi ko alam kung babalik ka pa. Pero bumalik ako, Sheila. At kahit nasa ibang bansa ako, hindi ako tumigil sa pagpapadala ng sustento. Hindi ko pinabayaan ang anak ko. O siya, sige. Anong plano mo pagdating mo rito? Sana naman hindi kami magkakagulo ni Ken nito. Wala akong pakialam sa mararamdaman ni Joven pero ang anak ko. Hindi ako pupunta para manggulo. Gusto ko lang malaman ni Ken ang totoo. Karapatan niyang malaman kung sino ang tunay niyang ama. Si Joven, naisip mo ba kung anong reaksyon niya? Araw-araw ko yung iniisip. Kaya nga gusto kong maayos ang lahat eh. Hindi ko naman siya kaaway eh. Ang gusto ko lang, ang pagkakataong makilala ang anak ko. Natapos ang usapan ng mabigat ang pakiramdam ni Sheila. Ilang sandali siyang nanatiling nakatitig sa blankong screen ng cellphone bago muling huminga ng malalim. Mula sa malayo, naririnig niya ang tawanan ni na Jovin at Ken. Pa, pogi talaga nito. Sigurado akong maiinggit ang mga kaklase ko. Huwag mong isipin kung maiinggit sila. Ang isipin mo, maging responsable kang driver. Opo, pangako. At isa pa, huwag kang gagala kung saan-saan ha. School, bahay at mga importanteng lakad lang. Alam ko na po pa, hindi kita bibiguin. Huwag mo na ulitin yan kasi nakaukit na yan sa memory ko. Napatingin si Sheila sa mag-ama. Hindi niya maikakailang masaya ang relasyon ng dalawa. Sa loob ng 15 taon, si Jovin ang nagsilbing ama ni Ken. Hindi ito nagkulang kahit kailan. Ngunit sa halip na maawa, nanatiling malamig ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumalik sa bakura na tila walang nangyari. Oh, Sheila, tingnan mo. Bagay kay Ken, hindi ba? Oo. Mang saya ko. Di ko akalain bibilan ako ni Papa ng motor. Basta mag-ingat ka lang sa pagdadrive niya na. Wala tayong problema. Opo. Mamayang gabi, maghahanda tayo ng simpleng salo-salo. Tatawagin ko ang ilang kapitbahay para sa hapunan. O sige, kayo na ang bahala. Napansin ni Jovi ang panlalamig ng asawa ngunit pinili niyang wag nang magtanong. Iniisip niyang baka pagod lang ito o may iniisip na ibang problema. Hindi niya alam na ang katahimikan na yun, ang huling mga araw ng kapayapaang meron ang kanilang pamilya. Habang abala sina Jovin at Ken sa pagkuha ng litrato kasama ang bagong motorsiklo, palihim na napahawak si Sheila sa kanyang cellphone. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Dexter. Napapikit siya sandali. Alam niyang kapag dumating ang araw na yon, hindi lang isang lihim ang mabubunyag. Masisira rin ang buhay ng lalaking buong pusong nagmahal sa kanya at sa batang itinuring nitong sariling anak sa loob ng 15 taon. Bahala na nga. Mangyayari ang mangyayari. Hindi ko naman yan mapipigilan. Ayaw niyang mahalata ni Jovi na may bumabagabag sa kanyang isip. Paglapit niya, nadatnan niyang masayang pinapaupo ni Jovin si Ken sa motorsiklo habang kinukuhanan nito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. O sige, ngumiti ka na maayos ha. Mamaya, ipapadala ko to kay nanay para makita niyang binata na ang apo niya. Pa, sandali lang. Gulo kasi ng buko eh. Kahit magulo yan, pogi ka pa rin. Mana ka sa papa mo eh. Naku pa, narinig ka ni Mama. Tatawa na naman yan. Bakit? Totoo naman ah. Napailing na lamang si Ken habang natatawa. Maya-maya, lumapit siya kay Sheila at iniakbay ang isang braso nito. Ma, picture naman tayong tatlo. Birthday ko ngayon eh. Gusto ko kumpleto tayo. Mamaya na lang. Kahit isang picture lang para may remembrance. O nga naman Sheila, bihira tayong makapagpa-picture na pamilya. Tumabi si Sheila sa mag-ama. Pagkapindot ni Jovin sa timer ng cellphone, mabilis siyang bumalik sa kanilang dalawa. Magkakatabing nakangiti ang tatlo sa litrato. Ngunit ang ngiti lamang ni na Jovin at Ken ang tunay. Matapos ang ilang kuha,
Pumasok silang muli sa loob ng bahay upang maghanda ng simpleng salo-salo. Habang nag-aayos ng mesa si Jovin, hindi niya mapigilang mapangiti. Alam mo, Ken, di ko na malaya na 15 anyos ka na. Parang kailan lang, buhat-buhat pa kita kapag natutulog ka sa sala. Tapos lagi mo akong kinakarga sa balikat mo kapag may piyesta. Oo, takot na takot pa nga ako mawala ka sa dami ng tao eh. Hindi mo naman ako binitawan kahit minsan eh. Hindi ko talaga kayang pabayaan ng anak ko. Biglang natahimik si Ken. Lumapit siya kay Jovin at marahang hinawakan ang balikat nito. Pa, gusto kong malaman mo, kahit tumanda ako, ikaw pa rin ang unang taong tatakbuhan ko kapag may problema ako. Sana hanggang sa pagtanda mo, ganyan ka pa rin magsalita. Kasi darating ang panahon na magkakaroon ka rin ng sariling pamilya. Baka makalimutan mo ng matandang ito. Hindi mangyayari yun. Di ko kayang kalimutan ng taong buong buhay na nagsakripisyo para sa akin. Tahimik na nakinig si Sheila sa usapan nilang mag-ama. Habang naririnig niya ang bawat salitang binibitiwan ni Ken, lalo siyang natatakot na baka magalit ang anak sa kanya. Alam niyang kapag lumabas ang katotohanan, maaaring magbago ang lahat. Subalit sa halip na magsabi ng totoo, pinili niyang manahimik. Habang naghahapunan sila ng gabing yon, paulit-ulit na tumutunog ang cellphone ni Sheila. Mabilis niya itong sinilent at isinilid sa bulsa upang hindi mahalata ni Jovin. Subalit isang mensahe ang agad niyang nabasa bago niya tuluyang maibaba ang telepono. Napapikit siya ng mariin. Alam niyang wala ng atrasan. Sa loob lamang ng ilang araw, darating si Dexter sa Pilipinas. Nang sumunod na araw, Sheila, huwag ka na magluto mamaya. Bibili na lang ako sa labas. Dadaan na rin ako sa cake shop pagka uwi ko. Anniversary natin ngayon kaya gusto kong kahit simpleng hapunan lang, maipagdiwang natin. Matagal na rin tayong hindi nagkakasabay kumain bilang pamilya eh. Sigurado akong matutuwa rin si Ken kapag nakita tayong masaya. Hindi mo naman kailangan gumastos pa. Isang ordinaryong araw lang naman to. Kung gusto mo maganda, nasa sayo yun. Huwag mo na akong isama sa plano mo dahil marami pa akong aasikasuhin. Hindi naman ang grande ang iniisip ko. Kahit cake lang at paborito mong pagkain, sapat na sa akin. Hindi ko rin naman ginagawa ito dahil obligado ko. Gusto ko lang maalala natin na may 15 taon na tayong magkasama. Kung yan ang gusto mo, gawin mo. Pero huwag kang umasa na sasabay ako sa drama mo. Hindi ako katulad mo na mahilig sa mga ganyang okasyon. Hindi naman to drama, Sheila. Anniversary natin to. Minsan lang dumating ang araw na ganito. Kahit isang oras lang sana tayo mag-usap bilang mag-asawa, malaking bagay na sa akin. Tahimik na napabuntong hininga si Sheila bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwang nakatayo si Jovin habang pilit pa ring inuunawa ang malamig na pakikitungo ng asawa. Gayunman, pinili niyang wag sirain ang araw. Umalis siya papasok sa trabaho na umaasang magbabago ang ihip ng hangin pagsapit ng gabi. Pagdating ng hapon, dumaan si Jovin sa paboritong cake shop ni Sheila. Maingat niyang pinili ang chocolate cake na madalas nitong orderin noon. Bumili rin siya ng fried chicken, spaghetti, at paboritong drinks ni Ken. Habang nagbabayad, napapangiti pa siyang iniisip na baka sakaling sa simpleng handang yon, bumalik ang dating saya ng kanilang pamilya. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Ken. Pa, dami mong dala. Huwag mong sabihin lahat yan para sa anniversary nyo ni Mama. Oo naman, hindi naman pwedeng lumipas ang araw na to na parang wala lang, no? Tulungan mo akong ihain ng pagkain. Gusto kong handa na ang lahat mamaya. Nasan ba ang mama mo? May pinuntahan po siya eh. Pero sigurado akong matutuwa yun. Favorite niya pa naman yung chocolate cake. Naalala ko po nung bata ko. Siya pa ang unang nanghihiwa niyan tapos siya rin ang unang nagpapakuha ng litrato. Kaya nga, maasa akong ganun ulit ang mangyayari ngayon. Minsan kasi, kailangan lang ng konting effort para maibalik ang dating saya. Pa, napapansin ko rin na parang madalas nang tahimik si Mama nitong mga nakaraang buwan. Pero baka nga pagod lang siya. Kapag nakita niyang ginawa mo, naku, sigurado akong matutuwa rin siya.
Ngumiti lamang si Jovin. Ayaw niyang ipahalata sa anak na matagal na rin niyang napapansin ang pagbabago kay Sheila. Mas pinili niyang isipin na baka marami lang itong iniisip at lilipas din ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Sheila habang nakatingin sa cellphone at hindi man lang napansin ang nakahandang pagkain sa mesa. Oh, buti dumating ka na. Halika, sabay na tayong kumain. Paborito mo lahat ng nasa mesa eh. Kahit simpleng salo-salo lang ito, gusto kong maalala natin ang araw na nagsimula ang pamilya natin. Hindi ako gutom. Ilagay nyo na lang sa ref kung ayaw nyo masayang. Kahit isang hiwa lang cake ko, binili ko ito dahil gusto kong makita kang ngumiti kahit ngayong araw lang. Jovin, pagod ako. Huwag mo na akong pilitin sa mga bagay na wala naman akong gana. Kumain kayo kung gusto nyo. Hindi agad nakasagot si Jovin. Tanging si Ken lamang ang palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa habang unti-unting nawawala ang saya na kanina lamang punong-puno sa loob ng bahay. Tahimik na napaupo si Jovin sa kanyang upuan. Hindi niya hinayaang mahalata ni Ken ang bigat ng kanyang nararamdaman. Pilit pa rin siyang ngumiti habang hinihiwa ang cake. Halika na anak, baka matunaw na ang icing nito. Ikaw ang unang titikim. Alam kong matagal mo na rin paborito ang cake na to eh. Pa, baka pwede nating hintayin si mama. Baka mamaya lumabas din yun. Sayang naman kung hindi tayo kumpleto. Ayos lang, kapag nagutom siya kakain din yon. Huwag na nating ipilit. Ang importante, nandito tayong dalawa. Pero anniversary nyo ngayon eh. Dapat kayong dalawang unang magkasalo sa cake. Anak, may mga pagkakataon talagang hindi nasusunod ang gusto natin. Ang mahalaga, ginawa natin ang kaya nating gawin. Kung ayaw ng isang tao, wala tayong magagawa kundi intindihin siya. Napayuko si Ken. Ramdam niyang pilit lamang ang ngiti ng kanyang ama. Hindi man ito nagsasalita, alam niyang nasasaktan na ito sa malamig na pakikitungo ng kanyang ina. Pa, huwag kang magagalit sa sasabihin ko ah. Bakit naman ako magagalit? Sige lang, ano ba yon? Matagal ko nang napapansin na parang iniiwasan ka ni mama. Kapag nagsasalita ka, may ikli lang ang sagot niya. Kapag kumakain tayo, madalas siyang nasa kwarto. Tapos halos lagi na lang siyang may kausap sa cellphone. Hindi ko lang sinasabi kasi baka mali lang ako. Napapansin ko rin yun anak. Pero ayokong pangunahan ng lahat. Baka nga marami lang siyang iniisip. Ayokong umabot tayo sa punto na pagbibintangan ko siya nang wala naman akong kasiguraduhan. Ikaw talaga pa. Kahit minsan hindi ka nag-isip ng masama tungkol kay mama. Mahal ko ang mama mo. Hindi madaling maghinala sa taong pinili mong makasama habang buhay. Hanggat wala akong malinaw na dahilan, pipiliin kong magtiwala sa kanya. Sandaling natahimik ang mag-ama. Sa loob ng kwarto, naririnig nilang mahinang tunog ng notification mula sa cellphone ni Sheila. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ito. Ngunit hindi pa rin ito pinansin ng nakahandang pagkain. Sheila, bago ka ulit pumasok sa kwarto, pwede ba kitang makausap kahit 5 minuto lang? Ano na naman ba? Gusto ko lang malaman kung may problema ba tayo. Kung may nagawa ba akong mali, sabihin mo. Mas gusto kong naririnig ko mismo sa'yo kaysa hinuhulaan ko araw-araw. Wala kang kailangang hulaan. Wala lang talaga akong gana. Hindi kasi ito tungkol sa ngayong gabi lang eh. Matagal na kitang napapansing malayo ang loob mo sa akin. Dati ikaw pa nagyayaya na sabay tayong kumain. Ngayon parang iniiwasan mo na ako. Bilang asawa mo, natural lang na magtanong ako. Jovin, nakakapagod ang paulit-ulit mong tanong. Hindi ba pwedeng pagod lang ang tao? Kailangan ba bawat kilos ko may paliwanag ako? Hindi kita iniimbestigahan. Nag-aalala lang ako. 15 taon na tayo magkasama. Kung may malaki kang problema, gusto kitang tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong. Ang kailangan ko, tigilan mo ang kakatanong. Pagkasabi nun, muli siyang tumalikod at isinara ang pinto ng silid. Naiwang tahimik ang sala. Hindi na nagsalita si Jovin.
Marahan niyang isinara ang kahon ng cake at nilagay yun sa mesa. Lumapit si Ken at marahang hinawakan ng balikat ng ama. Pa, pasensya ka na. Sana hindi na lang ako nagsalita kanina. Wala kang dapat ipag-sorry, anak. Di mo kasalanan ang nangyayari. Ang gusto ko lang ngayon, huwag mong isipin ang problema namin mag-asawa. Magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Tumango si Ken. Ngunit bago siya pumasok sa kanyang silid, lumingon muna siya sa ama. Nakatayo pa rin si Jovin sa harap ng mesa. Nakatitig sa cake na hindi man lang nabawasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ken na may unti-unting nababasag sa kanilang pamilya. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano yun. Kinabukasan, masiglang umalis si Jovin papasok sa trabaho. Bago siya sumakay sa motorsiklo, inabutan niya si Sheila ng sobre. Sheila, may incentive ako sa trabaho. Hindi naman kalaki yan pero dagdag din ito sa ipon natin. Bala ko sanang itabi para sa college ni Ken. Ang bilis ng panahon eh. Ilang taon na lang, magkukuleyo ng anak natin. Magkano ba yan? 20,000. Iniisip kong ilagay muna sa bangko para hindi natin magastos. Wag na. Ibigay mo na lang sa akin. Bakit? May babayaran ba tayo? Wala ka namang nababanggit sa akin ha. May kailangan lang ako asikasuhin. Huwag ka na magtanong. Ako nang bahala. O sige, kung importante, sa'yo na muna. Alam kong marunong ka namang humawak ng pera eh. Walang pag-aalinlangan na inabot ni Jovi ng sobre. Maya-maya, lumapit si Ken matapos makaalis si Sheila. Pa, ibinigay mo agad? Oo naman, asawa ko siya eh. Wala naman dahilan para hindi ko pagkatiwalaan. Pero sabi mo, iipunin mo yun, di ba? Anak, kapag may mas mahalagang pangangailangan ng pamilya, pwede namang mag-ipon ulit. Bata ka pa, marami pa tayong pagkakataon. Ikaw talaga, pa. Napakabait mo. Sus, hindi ka baitan ng tawag dyan. Pamilya tayo. Dapat nagtutulungan. Lumipas ang 2 araw. Pag-uwi ni Jovi, nadatnan niyang bagong-bago ang handbag ni Sheila. Nakapatong pa sa mesa ang kahon ng mamahaling sapatos at isang maliit na kahon ng alahas. Hindi niya agad to pinansin. Tahimik muna siyang nagbihis bago lumapit sa asawa. Sheila, ang ganda naman ng bag mo. Bago ba yan? Oo. Regalo ba yan sa'yo? Kanino galing? Hindi. Binili ko to. Ganun ba? Akala ko kasi may pinaglaanan kang importante nung incentive ko. Ito ang pinaglaanan ko. May reklamo ka? Lahat ng yan? Oo. Bakit ba? Akala ko kasi may emergency o may babayaran tayong utang. Kung sinabi mo lang sana, napag-usapan natin. Bakit? Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa sarili kong asawa para bumili ng gusto ko? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ang iniisip ko lang, baka pwede nating unahin ang ipon para kay Ken. Paulit-ulit ka na lang kay Ken. Hindi ba pwedeng minsan sarili ko naman ang isipin mo? Hindi naman kita pinagbabawalan eh. Ang sinasabi ko lang, baka pwede nating planuhin ang gastos natin. Kung kulang ang kinikita mo, wag mo akong sisihin. Maghanap ka ng mas mataas na sweldo kaysa sermon ang ibigay mo sa akin. Natigilan si Jovin. Hindi niya inaasahang ganun katalas na salita ang isasagot ng asawa. Tahimik na lamang siyang tumalikod dahil ayaw niyang marinig yun ni Ken. Subalit naroon pala ang binatilyo sa may pintuan. Narinig nito ang lahat. Lumapit si Ken sa ama matapos pumasok sa kwarto si Sheila. Pa, huwag mo nang isipin ang sinabi ni Mama. Ayos lang ako anak. Hindi. Alam kong hindi ka okay. May mga pagkakataon talagang nasasabi ng tao ang mga salitang hindi niya sinasadya kapag pagod o maraming iniisip. Pero, ang sakit nun pa. Mas mabuti nang ako masaktan kaysa ikaw. Kaya hanggat kaya kong ayusin ang pamilya natin, gagawin ko. Napayuko si Ken. Lalong humanga ang binatilyo sa ama. Ngunit kasabay nun, unti-unti na rin siyang naguguluhan sa ipinapakitang ugali ng kanyang ina.
Makalipas pa ang ilang araw, muling nag-overtime si Jovin. Kahit pagod na pagod, dumaan pa rin siya sa paboritong bakery ni Sheila at bumili ng mainit-init pang tinapay. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang bihis na bihis ang asawa at tila may lakad. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Jovin ang tanong na matagal niya ng pilit isinasantabi. Kung ano ba talagang nangyayari sa kanyang asawa? Napatingin siya sa ayos ni Sheila. Maingat ang pagkakaplansya ng damit nito. Bagong lipstick ang gamit at bago rin ang amoy ng pabango nito. Hindi niya maalala kung kailan huling nag-ayos ng ganun ang asawa para sa kanya. May pupuntahan ka ba? Kung may lakad ka, sabihin mo lang. Ihatid na kita gamit ang motor. Hindi na kailangan. May kikitain lang akong kaibigan. Gabi na kasi, baka pwede namang bukas na lang kayo magkita. Matagal na rin tayong hindi... Hindi umiikot ang buhay ko sa pagkain at sa bahay na to, Jovin. Hindi dahil umuwi ka, kailangan kong i-cancel lahat ng plano ko. Hindi naman kita pinipigilan eh. Nagtataka lang ako kasi nitong mga nakaraang buwan, halos gabi-gabi ka may lakad o kaya naman nakakulong ka sa kwarto habang may kausap ka sa chat. Bilang asawa mo, natural lang na mag-alala ako. Yan na naman tayo eh. Konting kilos ko lang may tanong ka agad. Nakakasakal ka na. Nakakasakal ba magtanong kung ayos lang ang asawa ko? Kung may mali ako nagawa, sabihin mo. Mas gugustuhin kong marinig ang totoo kaysa hulaan ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Wala kang kailangan malaman. At isa pa, huwag mong gawing sentro ng buhay ko ang sarili mo. May sarili akong buhay. Natahimik si Jovin. Hindi niya inasahang maririnig ang mga salitang yun mula sa babaeng dati hindi mapakali kapag gabi na siyang umuuwi. Maya-maya, lumabas si Ken mula sa kanyang silid. Napansin nito ang tensyon sa pagitan ng ama at ina. Ma, alis ka ba? Akala ko po sabay-sabay tayong maghahapunan. Bumili pa naman si Papa ng paborito mong cheese bread, oh. Pagbalik ko na lang ako kakain. Mga anong oras ka uuwi, ma? Huwag mo na akong hintayin. Sige po, ingat po kayo. Hindi na sumagot si Sheila. Kinuha niya ang kanyang bag at tuluyang lumabas ng bahay nang hindi man lang nililingon sina Jovin at Ken. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Ken. Pa, parang ibang-iba na talaga si Mama. Huwag mo muna siyang husgahan, anak. Baka nga may problema lang ang mama mo na ayaw niyang sabihin sa atin. Pero kahit ganun, di naman tama na lagi kanyang nasasaktan. Nakikita ko lahat pa, kahit hindi ka nagsasalita. Bahagyang napangiti si Jovin at marahang tinapik ang balikat ng anak. Ang importante, huwag ka mawawalan ng respeto sa mama mo, ha? Kahit anong mangyari sa amin, nanay mo pa rin siya. Yan ang gusto kong tandaan mo. Tumango si Ken, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Habang tahimik silang naghahapunan, pareho nilang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Subalit lumalim na ang gabi at hindi pa rin umuuwi si Sheila. Samantala lumipas ang ilang araw, pagkababa pa lang ng eroplano, malalim na napabuntong hininga si Dexter. 15 taon na rin mula nang huli siyang makatapak sa Pilipinas. Kasama niyang asawa niyang si Karina, na tahimik lamang nakamasid sa kanya. Hindi ka pa rin mapakali, ano? Kanina ka pa tahimik simula nang bumaba tayo ng eroplano. Paano ko magiging kalmado? 15 taon kong hinintay ang araw na ito. Hindi ko alam kung paano ko haharap sa anak ko. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Jovin. Hindi ka naman pumunta rito para makipag-away. Ang gusto mo lang, malaman ng bata ang katotohanan. Oo, pero alam ko may masasaktan. Kahit anong mangyari, may isang taong masasaktan. Mas masasaktan sila kung habang buhay na lang silang mabubuhay sa kasinungalingan. Kaya nga gusto kong matapos na to eh. Ayoko nang itago ang totoo. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita muna si Dexter kay Sheila sa isang maliit na coffee shop. Pagkaupo pa lamang niya, napansin niyang wala man lang emosyon ang mukha ng dating kasintahan. Salamat at pumayag ka makipagkita sa akin. Ito nga pala ang asawa ko, si Karina. Sabihin mo na agad ang kailangan mong sabihin. Ayoko magtagal dito.
Umuwi talaga ako para kay Ken. Hindi na pwedeng manatili akong estranghero sa sarili kong anak. Nasabi mo na yan sa akin sa telepono. At ganun pa rin ang desisyon ko. Hindi ako aatras. Bahala ka kung anong gusto mo. Yun lang. Wala ka man lang bang balak paggandaan ang mangyayari? Alam mong isang pamilya ang maapektuhan ito. Matagal nang tapos ang pamilya namin, Dexter. Anong ibig mong sabihin? Wala na akong nararamdaman kay Jovin. Matagal na. Natigilan si Dexter. Hindi niya inaasahang ganun kadiretso ang magiging sagot ni Sheila. Sheila, kahit wala ka ng pagmamahal sa kanya, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang halaga. 15 taon niyang pinalaki si Ken. Ano ngayon? Pinili niya yun eh. Pinili niya dahil akala niya anak niya ang bata. Sus, hindi ko naman siya pinilit. Hindi na kita kilala. Noon kahit papano may konsensya ka. Ngayon parang wala ka ng pakialam sa mararamdaman ng ibang tao. Napapagod na ako magkunwari. Gusto ko na ring matapos ang lahat. Paano mo sasabihin kay Jovin? Paano pa? Di dediretsuhin ko na. Sasabihin ko lang ang totoo. Sheila, pakiusap. Kahit paano, kausapin mo siya na maayos. Humingi ka ng tawad. Huwag mo hayaang isipin niyang ginamit mo lang ang buong buhay niya. Kung masasaktan siya, wala na akong magagawa ron. Hindi agad nakasagot si Dexter. Habang nakatingin siya sa babaeng dating minahal, unti-unti niyang napagtanto na malaki na talaga ang ipinagbago nito. Sandali pa silang nanahimik bago muling nagsalita si Dexter. Isa pa ang gusto kong linawin. Hindi ako umuwi para agawin si Ken kay Jovin. Naiintindihan kong si Jovin ang kinikilalang ama ng bata. Ang gusto ko lang, magkaroon din ako ng pagkakataong makilala siya bilang tunay niyang ama. Pero kung sasama siya sa akin, bakit hindi? Nasa sayo na yon. At sana, kapag nalaman na ni Ken ang katotohanan, huwag mong sirain sa kanya ang imahe ni Jovin. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Tahimik na tumayo si Sheila at isinukbit ang kanyang bag. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mauuna na ako. Sheila, ito na ang huling pagkakataon mo para ayusin ang lahat. Huwag mong hintaying tuluyang mapuot sa iyo ang mga taong minsan kang minahal. Hindi na sumagot si Sheila. Tuluyan na siyang naglakad palayo habang naiwan si Dexter na mabigat ang loob. Sa unang pagkakataon mula nang umuwi siya ng Pilipinas, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa magiging reaksyon ni Jovin, kundi dahil sa paraan ng pagharap ni Sheila sa katotohanan. Sinundan ni Karina ng tingin si Sheila hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanilang paningin. Saka lamang niya marahang hinawakan ng kamay nito. Hindi ko inaasahang ganyan siya magsalita. Akala ko kapag nagkita kayo, makikita kong nagsisisi siya sa nangyari noon. Ako rin eh. Akala ko magmamakaawa siya sa akin na wag na lang sabihin ang totoo pero iba nangyari. Mas lalo tuloy ako naawa sa lalaking nagpalaki kay Ken. Wala siyang kamalay-malay na sa loob ng 15 taon kasi nungalingan palang pinangahawakan niya. Kaya nga gusto kong ako mismo humarap sa kanya eh. Ayokong sa ibang tao pa niya marinig ang totoo. Karapatan niyang malaman ang lahat. Handa ka bang makita ang sakit na mararamdaman niya? Hindi. Walang taong handang makakita ng ganon. Pero mas hindi ko kayang pabayaan na habang buhay siyang niloloko. Napabuntong hininga si Karina. Alam niyang tama ang asawa. Subalit alam din niyang walang magiging masaya sa sandaling mabunyag na ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras, umuwi sina Dexter sa hotel na kanilang tinutuluyan. Habang inaayos ni Karina ang kanilang mga gamit, nakatayo lamang si Dexter sa may bintana at tahimik na pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan. Anong iniisip mo? Iniisip ko kung ano kayang klaseng ama si Jovin. Base pa lang sa kwento mo, mabuting tao na siya. Hindi lang mabuti. Napakabuti niya. Kung hindi niya minahal si Ken na parang tunay niyang anak, baka noon pa ako umuwi para kunin siya. Pero sa tuwing nakikita ko mga litrato at video na pinapadala ni Sheila noon, kitang-kita kong masaya ang bata. Kaya tiniis kong manatili sa malayo. Hindi ka nagselos? Nagselos?
Sobra. Pero mas pinili kong isipin na lumalaki ang anak ko sa piling ng isang responsabling ama kesa lumaki siyang walang gumagabay sa kanya. Natahimik si Karina. Mas lalo niyang naunawaan kung bakit hindi kailanman nagsalita ng masama si Dexter laban kay Jovin. Samantala, sa bahay naman ni na Jovin, masayang nagkukwentuhan na mag-ama matapos maghapunan. Hindi alam ni Jovin na ilang kilometro lamang ang layo niya sa lalaking magpapabago sa buhay nilang dalawa. Habang pinagmamasdan niya si Ken na masayang nagsasalita tungkol sa paaralan, napangiti siya at muling naisip na walang hihigit sa saya ng isang amang nakikitang lumalaking mabuti ang kanyang anak. Wala siyang kaalam-alam na yun na pala ang mga huling sandali ng katahimikan na matagal niyang iningatan. Kinagabihan, maagang umuwi si Jovin. Pagpasok pa lamang niya sa sala, natigilan siya nang makitang may dalawang taong nakaupo sa sofa kasama ni na Sheila at Ken. Magandang gabi. May bisita pala tayo. Magandang gabi rin. Ikaw si Jovin? Oo, pasensya na. Hindi pa yata tayo nagkakakilala. Ako si Dexter. At ito ang asawa ko, si Karina. Maupo muna kayo. Sandali lang at magpapalit lang ako ng damit. Maghahanda ako ng maiinom. Hindi na kailangan. Maupo ka na lang. May kailangan tayong pag-usapan. Napansin agad ni Jovin ang kakaibang tono ng asawa. Tahimik siyang naupo sa bakanting upuan habang palipat-lipat ang tingin kina Dexter at Karina. Mukhang seryoso ang pag-uusapan natin ano bang nangyayari? Mas mabuti nang sabihin ko na ngayon kesa patagalin pa. Sheila, pinapakaba mo naman ako. Yung batang pinalaki mo sa loob ng 15 taon, hindi mo anak. Napatitig si Jovin sa asawa. Ilang segundo siyang hindi nakakibo. Tila hindi niya narinig ng tama ang sinabi nito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Dexter, siya ang tunay na ama ni Ken. Napalingon si Jovin kay Dexter. Muli siyang tumingin kay Ken na nooy halatang nalilito na rin sa usapan. Sheila, hindi magandang biro yan. Sino nagsabi sa'yo nagbibiro ako? Hindi ako nagbibiro. 15 taon kitang niloko. Unti-unting namutla si Jovin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit inuunawa ang mga salitang naririnig. Hindi, imposible. Ako ang kasama mo nung... Ilang beses lang may nangyari sa atin noon. Sinadya kong akitin ka para may lalaking managot sa batang pinagbubuntis ko. Sheila, Alam kong paalis si Dexter papuntang abroad noon. Natakot akong maiwan mag-isa. Kaya ikaw ang pinaniwala kong ama ng bata. napapikit si Jovin. Ramdam niyang unti-unting gumuho ang mundong matagal niyang binuo. 15 taon. 15 taon mo kung hinayaang mabuhay sa kasinungalingan. Bakit? Kasalanan mo rin naman ah. Kasalanan ko? Anong kasalanan ko? Ha? Anong kasalanan ko sa'yo? Kasalanan mo talaga. Sino bang matinong lalaki ang agad naniniwalang siyang ama pagkatapos ng isang beses lang? Tatanga-tanga ka kasi. Tahimik ang buong sala. Maging si Karina, hindi makapaniwala sa naririnig. Sheila, tama na. Hindi na kailangang saktan mo pa siya ng ganyan. Bakit? Totoo naman ang mga sinasabi ko eh. Hindi yan ang napag-usapan natin. Ang gusto ko lang, malaman niya ang katotohanan. Hindi ang insultuhin mo siya. Bahala kayo. Basta sinabi ko na ang totoo. Hindi na halos makahinga si Jovin. Nangingilid ang kanyang mga luha ngunit pilit niya yung pinipigilan. Kung ganun, lahat pala ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko, kasinungalingan lang ang pundasyon. Huwag ka na nga magdrama. Ma, tama na. Bakit mo kinakausap si Papa ng ganyan? Wala naman siyang ginawang masama sa iyo
Di mo ba alam na ang sakit mo na magsalita? Ken, hindi ko man alaman lahat. Alam kong si Papa nagpalaki sa akin. Siya ang nagpupuyat kapag nilalagnat ako. Siya ang nanonood sa tuwing may programa sa school. Siya ang nagturo sa akin magbisikleta at bumili ng motor ko. Hindi ko siya narinig na nagreklamo kahit kailan. Napaluha si Jovin sa mga narinig. Lumapit si Dexter sa kanya. Jovin, humihingi ako ng tawad pare. Hindi ko ginusto ang nangyari. Matagal ko nang gustong sabihin ang totoo pero naniwala akong mas makakabuti kay Ken ang lumaki sa piling mo. Hindi tayo magkaaway pare. Ngunit hindi na nakasagot si Jovin. Tahimik siyang tumayo. Tumingin siya kay Ken ng matagal. Sa kamarahang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Pagkatapos, walang salitang tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng bahay. Bitbit ang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Papa, sandali lang, pakiusap. Bumalik ka na sa loob, anak. Hindi kita hayaang umalis ng ganito. Tignan mo naman ako, Papa. Dahan-dahang humarap si Jovin. Halatang pinipigilan na lamang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Papa, hindi ko alam ang lahat na nangyari noon. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Pero isang bagay lang po ang sigurado ko. Ikaw ang kinikilala kong ama. Ken, Hindi ko kayang burahin ng 15 taon sa isang iglap. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao. Ikaw ang kasama ko sa bawat tagumpay at bawat problema. Kahit ano pang sabihin nila, hindi magbabago ang tingin ko sa iyo, Papa. anak, huwag mo munang isipin yan. Nalilito ka pa. Malaking bagay ang nalaman mo ngayong gabi. Hindi po ako nalilito sa nararamdaman ko. Nasasaktan ako para sa iyo. Wala kang ginawang masama pero ikaw ang pinaka nasasaktan. Napayuko si Jovin. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Ken? Hindi yung nalaman kong hindi pala kita kadugo. Ang pinakamasakit, yung malaman kong ginamit lang pala ang pagmamahal ko. Akala ko masaya ang pamilya natin. Akala ko, mahal din ako ng mama mo. Papa! Pero kahit ganun, hindi ko kaya magalit sa'yo. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Ken. Mahigpit niyang niyakap si Jovin habang pareho silang umiiyak sa loob ng bahay. Mula sa loob, tahimik na pinagmamasdan sila ni na Dexter. Dexter, tignan mo sila. Ngayon ko lang nakita ang isang ama na kaya magmahal ng ganyan kahit nalaman niyang hindi niya pala kadugo ang batang pinalaki niya. Oo nga eh. Kaya sinabi ko sa iyo noon pa man, hindi ordinaryong tao si Jovin. Napayuko si Dexter. Sa sandaling yun, lalo niyang naramdaman ang bigat ng sakit na naidulot ng katotohanang matagal nilang itinago. Habang magkayakap sina Jovin at Ken sa labas ng bahay, napagtanto niyang kahit siya ang tunay na ama sa dugo, hinding-hindi niya mabubura ang lugar ni Jovin sa puso ng binatilyo. Samantala, tuluyan ang umalis si Jovin. Wala siyang malinaw na direksyon habang naglalakad. Halos hindi niya namalaya na nakarating na pala siya sa bahay ng kanyang inang si Aling Juliet. Pagbukas pa lamang ng pinto, agad napansin ng matanda ang namumugto nitong mga mata. Jovin, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba kay Ken? Nay, Oh, bakit ka umiiyak? Magsalita ka, kinakabahan ako. Nay, hindi ko na kaya, Nay. Sobrang sakit, Nay. Hindi na napigilan ni Jovin ang sarili. Para siyang batang yumakap sa kanyang ina habang tuluyang humagulgol. Anak, ano ba ang ginawa nila sa'yo? Sabihin mo sa akin, huwag mong kimkimin. Niloko nila ako, Nay. 15 taon nila akong niloko.
Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, anak. Hindi ko pala anak si Ken, Nay. Si Dexter ang tunay niyang ama. Ngayon lang nila sinabi sa akin ang lahat. Natigilan si Aling Juliet. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita habang pilit inuunawa ang narinig. Hindi, imposible. Simula nang ipanganak si Ken, ikaw ang kasama ni Sheila. Yun din ang akala ko. Pero inamin mismo ni Sheila na sinadya niya akong paniwalain. Ginamit niya ako para may lalaking umako sa batang ipinagbubuntis niya. Ay, Diyos ko. Paano niya nagawa yun? Mas masakit pa ron, Nay. Ni isang beses, hindi siya humingi ng tawad. Habang sinasabi niyang lahat, para bang ipinagmamalaki pa niyang niloko niya ako. Tinawag pa niya akong tanga dahil naniwala raw ako agad. Anak, Di ko maintindihan, Nay. Di naman ako nagkulang eh. Lahat ng kinikita ko, inuuwi ko sa kanila. Hindi ako naging mabisyo. Hindi ako naging marahas. Di ko sila pinabayaan kahit kailan. Ginawa kong lahat para maging mabuting asawa at mabuting ama. alam ko, anak. Kilala kita. Wala kang ginawa kundi mahalin ang pamilya mo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang wala lang sa kanya lahat. Parang wala siyang pakialam na sinira niya ang buhay ko. Kahit konting pagsisisi, wala akong nakita sa mga mata niya. Hindi na naman napigilan ni Jovin ang pagluha. Yumuko siya at mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay. Pero alam mo ba ang pinakamasakit, Nay? Hindi yung nalaman kong hindi ko pala kadugo si Ken. Ang pinakamasakit, yung malaman kong ang pagmamahal ko pala, itinayo sa kasinungalingan. Akala ko may pamilyang nagmamahal sa akin eh. Akala ko may asawang tapat sa akin. Di ko akalaing ginagamit lang pala ako sa loob ng napakaraming taon. Tahimik na tumulo ang luha ni Aling Juliet habang pinakikinggan ng anak. Pero kahit gano'n na nangyari, di ko kaya magalit kay Ken. Wala siyang kasalanan eh. Siya pa nga ang unang yumakap sa akin. At nagsabing, ako pa rin ang kinikilala niyang ama. Mabuti siyang bata. Ikaw ang nagpalaki sa kanya, kaya ganyan siya. At kahit ano pang sabihin nila, Nay, anak ko pa rin siya sa puso ko. Hindi ko kayang talikuran ng batang tinawag akong Papa sa loob ng 15 taon. Napakabuti mong tao, Jovin. Sobrang bait mo kaya sinamantala ka nila. Kung ibang lalaki ang niloko ni Sheila, baka matagal na siyang pinabayaan. Pero ikaw, hanggang ngayon iniisip mo pa rin ang batang hindi mo kadugo. Hindi ko kasi kayang baguhin ang pagmamahal ko sa kanya. Isang araw lang ba mabubura ang 15 taon namin mag-ama? Hindi, anak. Wala. Walang makakabura roon. Dahan-dahang pinunasan ng matanda ang luha ng kanyang anak. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalo, unti-unti nang nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na may taong kayang yurakan ng kabutihan ng kanyang anak at ni katiting na pagsisisi, wala man lamang ipinakita. Gayunpaman, pinili muna niyang itago ang nararamdaman. Mahinahong hinaplos niya ang likod ni Jovin bago siya nagsalita. Magpahinga ka muna rito, anak. Huwag mo munang piliting bumalik sa bahay ninyo. Darating din ang araw na mananagot ang mga taong nanakit sa iyo. Hindi habang buhay. Nasa panig nilang pagkakataon. Tahimik lamang na tumango si Jovin. Wala na siyang lakas upang magsalita pa. Sa gabing yon, ang bahay ng kanyang inang naging tanging kanlungan ng pusong labis na nadurog sa panlulokong hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Kinaumagahan, tahimik na nakaupo si Jovin sa lumang kahoy na upuan sa sala.
Nakayuko lamang siya habang mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Tanging ang mahihinang hikbi lamang niya ang maririnig sa loob ng bahay. Anak, huwag mong kimkimin ang lahat. Mas lalo kang mahihirapan kapag ikaw lang ang nagdadala ng sakit na nararamdaman mo. Sabihin mo lang lahat ng makapagpapagaan sa loob mo. Di ko talaga matanggap, Nay. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko, paulit-ulit kong naririnig ang mga sinabi ni Sheila eh. Parang wala lang sa kanya yung 15 taon na pinagsamahan namin. Ni minsan hindi niya naisip kung anong mararamdaman ko. May mga taong nagiging bulag sa sariling kasalanan. Akala nila habang wala silang nararamdamang konsensya, tama ang ginagawa nila. Kung humingi lang sana siya ng tawad, baka kahit papano gumaan ang loob ko. Hindi naman mababago ang nangyari. Pero mararamdaman kong naging totoo kahit konti ang pagsasama namin. Ang kaso, Nay, parang ipinagmamalaki pa niyang naloko niya ako. Nung sinabi niyang tanga ako, hindi ko na narinig yung mga sunod niyang sinabi. Parang may humigpit sa dibdib ko. Ang nasa isip ko lang, paano niya nagawang magsalita ng ganun sa taong wala namang ibang ginawa kundi mahalin siya. Tahimik na pinakinggan ni Aling Juliet ang bawat salita ng anak. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sakit na pasa nito. Naalala ko pa nung maliit si Ken. Kapag nilalagnat yun, ako ang una nagpupuyat. Kapag may assignment, ako ang katabi niya hanggang matapos. Kapag may programa sa school, kahit absent ako sa trabaho, pumupunta ako para lang makita siyang umakyat sa stage. Akala ko normal lang na ginagawa yun ng isang amay. Hindi ko akalaing darating ang araw na sasabihin sa akin na wala pala akong karapatang tawaging anak ang batang yun. Hindi kailanman mawawala ang karapatan mo sa puso ni Ken. Nakita ko kung paano kanya ipinagtanggol. Hindi kayang burahin ng dugo ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya nga, mas lalo akong nahihirapan kapag naiisip kong baka dumating ang araw na tuluyan siyang kunin ni Dexter. Parang hindi ko kakayanin. Hindi ko kayang isipin na gigising akong wala ng batang nakasanayan kong tawaging anak. Huwag mo munang isipin ang mangyayari bukas. Hindi pa tapos ang laban, anak. Hindi ko nga alam kung may laban pa ba ako, Nay. Wala akong papel na magpapatunay na ama niya ako. Ang meron lang ako, 15 taong pagmamahal. Bukod sa apelyido ko ang dala niya. Tumulo ang luha ni Aling Juliet. Lumapit siya kay Jovin at marahang hinawakan ng mukha nito. At kung ako ang tatanungin, mas mahalaga ang 15 taong pagmamahal kaysa sa iisang papel na nagsasabing magkadugo kayo. Tandaan mo yan. Hindi ka nabigo bilang ama. Ang nabigo, ang babaeng hindi marunong pahalagahan ang kabutihan mo. Hindi na muling nagsalita si Jovin. Yumuko lamang siya at muling napaluha. Habang yakap siya ng kanyang ina, tahimik namang nag-aalab ang damdamin ni Aling Juliet. Sa bawat luhang pumapatak mula sa kanyang anak, tila mas lalong tumitindi ang galit na pilit niyang kinokontrol. Hindi pa man siya nagsasalita tungkol sa anumang pag-iiganti, unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip ang pagnanais na papanagutin ng babaeng walang awang sumira sa buhay ng kanyang anak. Lumipas ang 2 araw, nanatili pa rin si Jovin sa bahay ng kanyang ina. Bagamat pilit siyang inaalo ng matanda, hindi pa rin niya magawang bumalik sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Isang umaga, biglang huminto ang isang tricycle sa tapat ng kanilang bakuran. Pagkababa pa lamang ng pasahero,
Agad na nakilala ni Aling Juliet kung sino yon. Ano pa ang ipinunta mo rito? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa anak ko? Wala akong oras para makipagsagutan sa inyo. Tawagin niyo si Jovin. May pag-uusapan kami. Kung humingi ka ng tawad, baka sakaling papasukin pa kita. Pero kung manggugulo ka lang, mas mabuti pang umalis ka na. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Nandito ako para tapusin ang dapat ang tapusin. Narinig ni Jovin ang boses ni Sheila, kaya lumabas siya ng bahay. Pagkakita niya rito, napahinto siya sa may pintuan. Anong kailangan mo? Mabuti at lumabas ka rin. Hindi ko na pahabain pa ang usapan. Ibenta na natin ang bahay. Bahay agad ang nasa isip mo? Oo, wala na namang saysay ang pagsasama natin eh. Mas mabuti nang maibenta ang bahay para mapaghatian na natin ang pera. Sheila, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, yan lang talaga ang ipinunta mo? Ni konting pagsisisi, wala? Ano pa bang gusto mong marinig? Tapos na tayo. Ayokong habang buhay akong nakatali sa relasyong wala na ring patutunguhan. Akala ko kahit papano may konsensya ka pa. Akala ko darating ang araw na marirealize mo kung gaano kalaki ang kasalanang ginawa mo. Hindi na mahalagang nararamdaman mo ngayon. Ang mahalaga, makuha ko ang parte ko sa bahay. Kasal tayo, kaya kalahati nun, may karapatan ako. Hindi mo ba naiisip na bawat pader ng bahay na yun bunga ng paghihirap ko? Pinagtrabahuhan ko yun para magkaroon tayo ng maayos na tahanan. Ngayon gusto mo na lang ibenta na parang wala lang? Wala na akong pakialam sa bahay na yon. Ayoko na rin tumira ron. Kaya kung ayaw mong humaba pang usapan, humanap ka na ng bibili. At si Ken, hindi mo ba siya iisipin? Doon siya lumaki. Doon niya binuo ang mga alaala niya. Huwag mo nang alalahanin si Ken. Si Dexter nang bahala sa kanya. Tutal, siya naman ang tunay niyang ama. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na kalimutan ko na lang ang batang pinalaki ko sa loob ng 15 taon. Kahit ano pang sabihin mo, ako pa rin ang kinikilalang ama ni Ken. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan? Napakatanga mo talaga, Jovin. Ipaglalaban mo pa rin ang batang hindi mo naman kadugo. Hindi mo siya anak at wala kang karapatang angkinin siya. Halos hindi makapagpigil si Jovin sa narinig. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao, ngunit pinigilan niyang sariling gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya. Hindi na nakatiis si Aling Juliet at lumapit sa kanilang dalawa. Sheila, mahiya ka naman. Kung wala ang anak ko, baka hindi mo na itawid ang pagbubuntis mo noon. Siya ang bumuhay sa iyo at sa batang dala mo. Ganyan ba ang isusukli mo? Tumahimik ka nga, tanda. Hindi ikaw ang kausap ko. Huwag kang makisawsaw sa usapan namin mag-asawa. Biglang namula sa galit ang mukha ni Aling Juliet. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinigilan niyang sariling sumagot. Samantala, si Jovin, mabilis na humarang sa kanyang ina bago pa lumala ang sitwasyon. Tama na, Sheila. Huwag mong idamay ang nanay ko. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Bahala ka. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kapag hindi mo pa naibenta ang bahay, ako mismo ang kikilos. Huwag mong subukan ipagkait sa akin ang parti ko. Saka di ba matagal ka nang nagtataka kung bakit bigla ako nagbago? Ito na, sasagutin na kita. Nagbago ako kasi may iba na akong karelasyon. Pagkasabi nun, tumalikod si Sheila at walang lingon-likod na umalis. Naiwang tahimik ang bakuran. Habang pinagmamasdan ni Jovin ang papalayong si Sheila, napansin niyang nanginginig sa galit ang kanyang ina. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao nito at tila may matinding emosyon na pilit na kinukubli sa kanyang dibdib. Hindi agad nakapagsalita si Jovin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina at marahang hinawakan ng balikat nito. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan nito. Bagay na noon lamang niya muling nakita matapos ang maraming taon. Nay, tama na po. Huwag niyo nang dibdibin ang mga sinabi niya. Kilala naman natin kung ano na ang ugali niya ngayon. Saka narinig niyo naman. Kaya pala siya nagbago dahil may bago na siyang lalaki. Kaya pala,
Paano ko hindi didibdibin, anak? Harapan ka na ngang niloko. Harapan ka pang hinamak. Ngayon pati sa akin. Wala na rin siyang niting na respeto. Hayaan niyo na po siya. Ayokong lumala pa ang lahat. Hindi ko matatanggap ang ginawa niya sa'yo. Wala kang ibang ginawa kundi mahalin silang mag-ina. Tapos ganyan lang ang isusukli niya. Masakit, Nay. Pero wala na akong magagawa sa desisyon niya. Ang iniisip ko ngayon si Ken. Ayokong maramdaman niyang kailangan niyang mamili sa aming dalawa. Sila pa rin ang iniisip mo. Kahit ikaw na ang biktima. Hindi ko po kayang magalit kay Ken eh. Bata lang siya. Hindi niya ginusto ang nangyari, Nay. Kung may dapat man akong sisihin, hindi siya yun. Napabuntong hininga si Aling Juliet. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Subalit hindi pa rin maalis ang galit sa kanyang mga mata. Napakabuti mong tao, Jovin. Yan ang dahilan kung bakit sinamantala ka nila. Hindi ko alam kung mabuti pa ba ang tawag doon o kahinaan. Ang alam ko lang, gusto kong makausap si Ken. Baka naguguluhan na rin yung bata sa lahat na nangyayari. Puntahan mo siya. Sigurado akong hinihintay ka rin niya. Pero mag-ingat ka, anak. Hindi na natin alam kung ano pa ang susunod na gagawin ng babaeng yon. Tahimik na tumango si Jovin. Huminga siya ng malalim bago nagpa siyang bumalik sa bahay na matagal niyang iniwasan. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya roon. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. Hinding-hindi niya pababayaan si Ken kahit ano pa ang sabihin ng iba. Nagpasya si Jovi na bumalik muna sa bahay upang tingnan ang kalagayan ni Ken. Kahit masakit pa rin sa kanya ang bawat sulok ng tahanang minsang pinangarap niyang pagtandaan nilang pamilya, alam niyang hindi niya kayang pabayaan ang binatilyong itinuring niyang sariling anak. Pagpasok pa lamang niya sa sala, agad siyang sinalubong ni Ken. Papa! Akala ko hindi ka na babalik! Bakit naman? Siyempre babalik ako. Nandito ka eh. Miss na kita. Ang tahimik ng bahay kapag wala ka. Parang hindi na ito ang bahay na kinalakihan ko. Saka, ako na lang mag-isa dito. Pasensya ka na anak ha. Kailangan ko lang talagang lumayo muna eh. Hindi ko pa kayang harapin ang lahat pagkatapos ng mga nalaman ko. Papa, galit ka po ba sa akin? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi simula nang malaman nating hindi pala tayo magkadugo, natatakot ako. Baka dumating ang araw na mapagod ka na rin sa akin. Agad na lumapit si Jovin at hinawakan ng magkabilang balikat ni Ken. Makinig ka mabuti sa akin. Kahit 1,000 beses pa nilang sabihin sa akin na hindi kita kadugo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang batang una kong binuhat. Ikaw ang tinuruan ko magbisikleta. Ikaw ang kasama kong mangarap para sa kinabukasan. Walang katotohanan ang kayang bumura sa lahat ng alaalang yon. Pero, si Dexter ang tunay kong ama. Oo, at hindi ko yun ipagkakaila. Pero, tandaan mo ito anak. Ang pagiging ama, hindi lang nasusukat sa dugo. Nasusukat din yan sa pananatili, sa pag-aaruga, at sa pagmamahal. Papa, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. At hindi rin kita iiwan. Hanggat kailangan mo ko, nandito lang ako anak. Mahigpit na nagyakap pa ng dalawa. Pareho silang napaluha. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na dahil sa revelasyon, kundi dahil sa katiyakang walang katotohanang makakasira sa relasyon nilang mag-ama. Maya-maya, pinunasan ni Jovi ng luha ng anak at pilit ng umiti. Siya, tama na muna ang drama. Baka isipin ng iba, pareho tayong iyakin eh. Ikaw naman po kasi, Papa eh.
ikaw ang naunang umiyak. Hindi may halikabok lang. Napangiti si Ken sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Ngunit hindi pa man tuluyang gumagaan ang kanilang pakiramdam. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Sheila habang may dalang malaking travel bag. Hindi man lang nito tiningnan ng mag-ama at agad na nagsimulang buksan ang mga kabinet. Ano na naman ang kailangan mo? Kukunin ko natitira kong mga gamit. At huwag mo sabing nakalimutan mo ang sinabi ko. Maghanap ka na ng bibili ng bahay. Tahimik na napabuntong hininga si Jovin. Alam niyang panibagong gulo na naman ang naghihintay sa kanila. Sheila, pwede bang kahit ngayon lang, tigilan na muna natin ang tungkol sa bahay? Kararating ko lang Gusto ko lang sana makausap na maayos si Ken. Hindi ako interesado sa gusto mo. Mas interesado kung matapos ng lahat para wala na tayong ugnayan. Hindi ba sapat na sinabi kong pag-iisipan ko? Bakit parang bawat pagpunta mo rito, pera lang ang laman ng usapan natin? Kasi perang kailangan ko. Ano pa bang aasahan mo? Nakakalungkot marinig na ganyan ka na magsalita. Dati kahit hirap tayo sa buhay, sabay natin pinapangarap ang bahay na to. Ngayon, gusto mo na lang itong ipagbili na parang wala itong halaga? Ang halaga ng bahay, nasa presyo niyan, hindi sa mga ala-alang sinasabi mo. Tahimik na napailing si Jovin. Samantala, si Ken hindi mapakali habang pinagmamasdan ng dalawa. Ma, tama na po. Pwede bang huwag na muna kayo mag-away? Hindi pa po ba sapat ang lahat na nangyari? Ken, huwag kang makialam. Hindi mo naiintindihan ang pinag-uusapan namin. Paano hindi ko maintindihan? Araw-araw ko kayo nakikita na sasaktan. Ayoko na ng ganito. Kung ayaw mo, wala kang magagawa. Hindi naman ikaw ang magdedesisyon. Sheila, huwag mo naman kausapin ng ganyan ng bata Bata, 15 taong gulang na yan. Kaya na niyan tanggapin ang katotohanan. Natanggap ko na ang katotohanan, ma. Ang hindi ko matanggap, yung paraan ng pagtrato mo kay Papa. Saglit na natahimik ang sala. Napatingin si Sheila kay Ken, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ano ba ang gusto mo? Maawa ako sa kanya? Hindi. Ang gusto ko lang po, igalang mo siya. Wala siyang ginawang masama sa atin. Sobra ng pagtatanggol mo sa kanya. Dapat lang, ma. Siya po ang nagturo sa akin na rumispeto sa tao eh. Siya ang nagturo sa akin na huwag manakit ng damdamin ng iba. Anak, tama na. Hayaan mo na. Hindi, Papa. Kung mananahimik lang ako, parang hinahayaan ko rin bastusin ka. Tama na, Ken. Doon ka na lang tumira sa tunay mong ama. Yan? Hindi mo naman yan tatay. Wala ka ni katiting na dugo niyan. Sheila! Totoo naman Tutal, si Dexter na rin ang bahala sa kanya kapag natuloy ang lahat. Ma, hindi ba niyo naiisip na nasasaktan din ako? Hindi naman ako laruan na ipapasa niyo lang kung ani-kanino lang. Tahimik na tumulo ang luha ni Ken. Lumapit si Jovin at marahang pinunasan yon. Tahan na, anak. Huwag ka nang umiyak. Papa, pagod na ako. Gusto ko na lang bumalik sa dati. Yung kumakain tayong tatlo sa isang mesa. Yung nagtatawanan tayo. Kahit hindi tayo mayaman, masaya tayo. Napayuko si Jovin. Wala siyang maisagot dahil yun din ang pinakagusto niyang mangyari. Kahit alam niyang imposible na. Samantala, patuloy lamang si Sheila sa paglalagay ng kanyang mga damit sa bag na tila walang narinig sa pag-uusap ng mag-ama. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang napatigil. Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Nung una, inakala nilang nabilaukan lamang siya. Ngunit ilang segundo pang lumipas, sunod-sunod na ang kanyang pag-ubo. Napabitaw siya sa bag na hawak at napaluhod sa sahig habang hirap na hirap huminga. Nagkatinginan sina Jovin at Ken. Maya-maya pa, biglang bumagsak si Sheila sa sahig habang hawak ang kanyang lalamunan. Sunod-sunod ang kanyang pag-ubo hanggang sa hindi na siya halos makahinga. Ilang sandali pa, malakas siyang nagsuka sa mismong sahig ng sala.
Mabilis na lumapit si Ken at inalalayan ng kanyang ina bago ito tuluyang mapasubsob. Mama! Pa! Tulungan natin si Mama, hindi siya makahinga! Sheila, tignan mo ako. Anong nararamdaman mo? May naririnig akong boses. Ha? Anong boses? Matandang babae. Paulit-ulit niyang sinasabing magdusa daw ako. Nagkatinginan sina Jovin at Ken at wala naman silang ibang naririnig. Maya-maya, napadilat ng gusto si Sheila na tila may nakikita siyang ibang tao sa harapan niya. Lumayo ka! Huwag mo akong lapitan! Patawarin mo ako! Ngunit wala namang ibang tao sa sala. Kasunod noon, muli siyang napasuka. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na lamang suka ang lumabas sa kanyang bibig. Isa, dalawa, hanggang sa sunod-sunod na maliliit na alupihan ng gumapang palabas. Mama! Napaatras si Ken sa matinding takot bago muli niyang nilapitan ng kanyang ina kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi, imposible. Patuloy sa paggapang ang mga alupihan habang umiiyak at humihingi ng saklolo si Sheila. Jovin, pakiusap. Dalin mo ako sa ospital. Ayoko pang mamatay. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Sheila sa kanya, hindi niya kayang pabayaan itong mamatay sa kanyang harapan. Yuyuko na sana siya upang buhatin ang dating asawa, subalit biglang bumukas ang pintuan. Dahan-dahang pumasok ang kanyang inang si Aling Juliet. Matalim ang kanyang titig habang pinagmamasdan ng paghihirap ni Sheila. Hayaan mong magdusa siya, Jovin! Nay? Yan ang nararapat na kapalit ng panlolokong ginawa niya sa'yo. Diyos ko. Nay, huwag niyong sabihin. Oo, binalikan ko ang dati kong gawain. Hindi. Ipinangako niyo kay tatay na hindi na kayo babalik sa pambabarang, di ba? At ipinangako ko rin po protektahan kita habang nabubuhay ako. Hindi ko kayang panoorin na yurakan ng babaeng ito ang buhay mo. Habang nagsasalita ang matanda, lalo pang lumala ang kalagayan ni Sheila. Patuloy ang kanyang pagsusuka. Lola, pakiusap. Maawa po kayo kay Mama. Subalit hindi natinag si Aling Juliet. Marahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na telang pula na nakabalot sa lumang anting-anting. Tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago nagsimulang bumigkas. Sapat na ang kabutihang ipinakita ng anak ko. Panahon na para malasap mo ang bunga ng sarili mong kasamaan. Biglang nanginig ang buong katawan ni Sheila. Mas marami pang alupihan ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig. Kasunod nito, gumapang din ang mga yun palabas ng kanyang magkabilang tenga at ilong. Napasigaw si Ken sa sobrang takot habang mahigpit niyang niyayakap ang nanginginig na katawan ng kanyang ina. Samantalang si Jovin, nanatiling nakatayo lang. Hindi malaman kung pipigilan ba ang sariling ina o ililigtas ang babaeng sumira sa kanya. Halos mawala naman ng boses ang binatilyo sa kakaiyak. Lola, pakiusap. Tama na po. Hindi na makahinga si Mama. Maawa naman po kayo. Hindi kumibo si Aling Juliet. Nakapikit pa rin ito habang mahigpit na hawak ang lumang anting-anting. Maya-maya, muli siyang nagsalita. Hindi pa sapat ang paghihirap na yan. Sinira niyang buhay ng anak ko. 15 taon niyang niloko ang isang taong walang ibang ginawa kundi magmahal. Pati ako binastos niya at niyurakan ng aking pagkatao. Ngayon, tikman niya ang bunga ng sarili niyang kasalanan. Tulong! Ayoko na! Patawad! Patawad! Bigla na namang bumuka ang bibig nito. Sunod-sunod na maliliit na alupihan ang gumapang palabas, kasabay ng walang tigil nitong pagsusuka. Napahagulgol si Ken. Papa, gumawa ka ng paraan.
Mamamatay na si Mama! Hindi na nakayanan ni Jovin ang kanyang nasaksihan. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Nay, tama na po, Nay. Pakiusap, pitigil niyo na to. Hindi pa. Hindi pa sapat ang kaparusahan niya. Sapat na po. Nakita na natin ang gusto niyong ipakita. Alam na niyang may kapalit ang kasamaan. Anak, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo, naaawa ka pa rin sa kanya. Hindi dahil karapat-dapat siya sa awa, kundi dahil ayokong bumalik kayo sa dating buhay na matagal niyo nang tinalikuran. Nay, naalala niyo bang ipinangako niyo kay tatay bago siya mawala? Sinabi niyo noon na ibabaon na natin ang lahat ng may kinalaman sa barang. Ayaw niyong lumaki kung natatakot sa sarili kong ina. Pinangako niyo na hindi na kayo muling gagamit ng kapangyarihang yan. Huwag niyo pong sirain ang pangakong yun dahil lang sa babaeng to. Hindi siya karapat-dapat. Ayokong mapuno na naman ng galit ang puso ninyo. Tumulo ang luha ng matanda sa narinig na sinabi ng kanyang anak. Kung ano man ang ginawa niya sa akin, hayaan na natin ang Diyos at ang karma ang humusga sa kanya. Pero huwag na kayong bumalik sa madilim niyong nakaraan, ay. Ayokong mawala ang mabuti kong ina. Nanginginig ang labi ni Aling Juliet habang nakatingin sa umiiyak na anak. Unti-unti niyang ibinaba ang anting-anting. Kasabay nun, huminto rin siya sa pagbigkas. Ilang segundo ang lumipas, unti-unting tumigil ang pagsusuka ni Sheila. Isa-isang nahulog sa sahig ang mga natitirang alupihan bago tuluyang tumigil ang paglabas ng mga ito. Halos wala ng lakas si Sheila. Habang umiiyak, mahigpit siyang niyakap ni Ken. Mama, ayos ka na. Ayos ka na po. Humakbang si Aling Juliet palapit kay Sheila. Tahimik ang buong bahay nang magsalita ito. Pasalamat ka at hindi kita pinatay. Gusto ko lang iparamdam sa iyong maliit na bahagi ng sakit na ipinatikim mo sa anak ko. Sana sa tuwing maaalala mo ang mga alupihang lumabas sa katawan mo, maalala mo rin ang kasalanang ginawa mo. Hindi na makapagsalita si Sheila. Patuloy lamang ang pag-agos ng kanyang mga luha. Maya-maya, mahina siyang nagsalita. Jovin, patawad. Patawarin mo ko sa lahat. Ngunit hindi na sumagot si Jovin. Marahan niyang ilalalaya ng kanyang ina palabas ng bahay. Bago tuluyang lumabas, lumingon si Aling Juliet kay Sheila sa huling pagkakataon. Ito na ang una at huli kong pagbabalik sa dating gawain. Sana matuto ka na. Tahimik silang umalis. Lumipas ang mga buwan, hindi na naibenta ang bahay. Pinili ni Ken na manatili sa piling ni Jovin dahil para sa kanya, ito pa rin ang ama na nagpalaki, nag-aruga, at walang sawang nagmahal sa kanya sa loob ng 15 taon. Tinanggap ni na Dexter at Karina ang pasya ng binatilyo. Hindi na nila ipinilit ang custody. Sa halip, nagkasundo silang dalawin na lamang si Ken upang unti-unti nilang mabuo ang relasyon bilang tunay na mag-ama, nang hindi sinisira ang pagmamahala ni na Ken at Jovin. Samantala, tuluyan nang nagbago si Sheila. Madalas na lamang siyang nakatulala at bihirang magsalita. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang alaala ang mga alupihang gumapang mula sa kanyang bibig, tenga at ilong. Ang takot at pagsisisi ang naging kasama niya araw-araw. Tinupad naman ni Aling Juliet ang pangako sa kanyang anak. Ibinaon niyang muli ang lahat ng gamit na may kaugnayan sa barang at hindi niya na muling hinayaan na manaig ang galit sa kanyang puso. Samantala, ipinagpatuloy ni na Jovin at Ken ang kanilang buhay bilang mag-ama. Maaaring hindi sila pinagdugtong ng iisang dugo, subalit pinagbuklod sila ng pagmamahal, sakripisyo at mga alaalang kailanman
hindi mabubura. Mula noon, naging aral sa kanilang bayan ang sinapit ng pamilya ni Jovin. Ang tunay na pagiging ama, hindi nasusukat sa dugong dumadaloy sa ugat, kundi sa taong nananatili, nagmamahal, at handang magsakripisyo para sa anak sa kabila ng lahat. Wakas! Ay, isang maganda at nakakaiyak na kwento na naman ang natapos natin. Naiyak din ba kayo mga ka-DC? Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang po mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Talagang nakakaiyak. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Teresita Vito na first commenter natin, Josephine Beroya, advance happy birthday din po sa asawa niyong si Wilfredo Beroya sa July 22. Ann de la Rama ng USA, Maria Haveria, Lai Dolfo, Resel Galope, Rochelle Gonzalez, Dulce Imay, Mr. and Mrs. K Vlog at sa Krisevats family ng Europe, Croatia at sa Cañeda at Casis family ng San Jose del Monte, Bulacan. Ann Cosme, Emilia Alera ng Hong Kong, Anessa Lalima, nakasanayan ko na lang po magbabago-bago ng boses dahil mula pagkabata, voice talent na po ako. Salamat po sa pag-appreciate nyo sa talento ko. Kay Cheremay Libiran, Letty Mendoza, salamat po sa comment nyo. I'm Black ng Hong Kong, Lilian Lilo, Maria Cecilia Brigino ng Valenzuela City, Mary Angeline Palas ng Bayugan City, Agusan del Sur, Haide Tan ng Torino, Italy, Cecil at Oliver Ordonio ng Tanza, Cavite, Arvid Shane Hebert Channel, Full View Photography PH, Risen Ryle, Orly Cuarteros at Watching ng Laguna. Shoutout kina Francis Cariaga, pati kila Ate Ferl, Pangga, Ate Nak, Jingay at Ate Maricel, Josephine Beroya, pati na rin po sa mga taga-Bagbag, Rosario, Cavite, Jordan Gaton, Geraldine Manipo ng Taiwan, Bing Bogoy ng Malaysia, Annalyn Brimbuela ng Saudi Arabia, Glenda Perales ng Qatar, Nancy, Shira May Ramos, Patrick Velasquez ng Bulacan at kay Maria Catherine Diaz, Mary Joy Balite, Erlyn Mendoza, Angela Samaniego, Evelyn Malalay, Mero Roblox Gaming at sa mga taga AJJ Garment ng Dapdap Bambam Tarlac na sina Joan, Melanie, Joy, Lisa at Nanay Evie, Rinalyn Pangilinan ng San Miguel, Bulacan, Raven Tennyson, Mary Ann Estrada, Mary Jane Lalik, Maria Socorro Tanga at sa sisters nyo pong sina Mafe at Phoebe, Ismael Reyes, Senon Kayabyab, Grisela Dillantes at Maris ng Saudi Arabia. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Luvina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!